So kahit hindi ko na-provide yung AOS at saka yung for OFW kasi hindi naman talaga ako magtatrabaho. So yun, nakita ng IO na capable ako mag-travel kaya pinayagan na nila akong lumabas ng bansa nung ika-4 na try ko. Hey everyone, it's me again, Sha, and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, another horror upload story ulit tayo from Philippine Immigration. And itong babasahin ko sa inyo guys is galing to sa aking message from my TikTok account. So actually, last year pa siya nag-message sa akin. I think November, October. Hindi ko na ma-recall, pero recently lang last year. And na-upload sila guys kasi magta-travel sila as group. So boyfriend and girlfriend at saka friend. So yon, pag-usapan natin ngayon guys kung ano ba yung reason kung bakit sila in-upload ng IO. So napakasaklab, diba? Kasi group talaga silang in-upload. So hindi isa or hindi dalawa, lahat sila in-upload. And actually na-advise ko na rin to sa aking TikTok account. Doon ko siya ginawa na video. So right now, kaya ko siya ginagawa ng content kasi baka meron sa inyong mga nagpaplano din na mag-travel as tourist, as group. So baka makatulong sa inyo tong video na to and makakuha kayo ng idea kung ano yung mga gagawin nyo sa inyong group travel with friends. Before I start guys, sa mga bago pa lang dito sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click niyo na din po yung notification bell para naman updated kayo sa mga bagong videos na ina-upload ko, especially mga upload issue sa Philippine Immigration. By the way, para dun sa mga curious sa inyo dyan, especially dun sa mga bago palang makakapanood ng video na to, so syempre magtatanong kayo, ano ba yung mga pinagsasabi ko? Totoo ba yung mga ina-advise ko dito? Connected ba ako sa government? So, ang sagot po dyan is, hindi po ako connected sa any government sa Philippines or especially sa Philippine Immigration. Lahat po ng mga advice at mga sinasabi ko po dito sa aking video is base lamang po sa aking research noong time po na 3 times upload po ako sa Philippine Immigration. Pero lahat po ng mga sinasabi ko dito na story is totoo po na mga na-upload sila at humihingi po sila ng advice sa akin. Kasi nga po, ayun, gusto ko pong i-share sa inyo kung ano-ano po yung mga ginawa ko that time nung after ko ma-upload at pinayagan na nila akong makalusot ng Philippine Immigration after ng 3 times upload ko. So, syempre dito sa aking video na to is lahat lang po na sinasabi ko is base lamang po sa aking personal experience and nasa sa inyo na po yan kung susundin nyo po yung advice ko or hindi. Ayan guys, sabi dito sa message sa akin, hindi ko na lang babanggitin kung sino yung nag-send ng message. Hello po, as lang po, na-upload kami ng BF ko noong October 21. Kasama po yung friends namin. BF ko po, government employee, kaya po kami in-upload dahil naging suspicious po yung friend namin. At sila po kasi nag-book ng ticket namin at nagbayad po kami sa kanya ng cash. Magkakaroon po ba kayo ng problema? Balak po kasi namin sa Feb na lang kami mag-travel ulit. Pero mag-book po kami ng November. Ang gagawin na po namin is sponsor ko na po si BF ko na government employee at kami na lang pong dalawa ang mag-travel. Kaya rin po kami na-upload noon dahil daw po sa biglaang book namin. Pero ngayon po sa November kami mag-book at flight namin ng February 14. Wala naman po sinabi sa amin ang IO ng reason bakit kami in-upload ng BF ko. Ang sabi lang pong nila, since upload na ang kasama namin, i-upload na din daw po kami. Magiging problema po ba doon? Maraming salamat po sa sasagot. Okay.
Recap lang natin yung scenario doon sa message na binasa ko guys kasi medyo nalito din ako nung binabasa ko yung message niya. So anyway, number 1 dyan is group silang nag-travel, magjowa, tsaka friend nila. And yung BF niya is government employee. Tapos yung friend nila, yung nag-book ng ticket, binayaran lang nila ng cash. And ang naging reason is, naging suspicious daw yung friend nila na nag-book ng ticket. Tapos, ang isang reason pa doon na red flag na nakita ng IO is bigla ang book yung ticket nila. And then, yung third na reason ng upload nila is, i-upload na din daw silang magjowa dahil in-upload yung friend nila. So, yun. So, for me, sobrang napakababaw nung reason kung bakit sila in-upload. Kasi nga guys, ganun kasi yun eh. Kumbaga parang, syempre, as group travel kayo, pag hindi nakalusot yung isa, so syempre, lahat na kayo, hindi na nila papayagan kasi nga group travel kayo. So, minsan may disadvantage din yung group travel, especially pag mga friend-friend lang, ganon. Kasi, pag meron ka kasing kasamang friend na hindi capable doon sa budget na requirements ng IO, so may possibility yon na yun yung reason ng ika-upload niya. Tapos, kung group travel kayo, so may possibility na pati kayo madamay. For me, ang nakita ko kasi talagang pinaka-red flag dito is yung pagbubuk nila ng on the spot ticket. Okay? Kasi nga, pag once kasi na plan travel kasi yan guys, ibig sabihin matagal pa lang nagpaplano na kayo. Matagal pa lang, magbubuk na kayo ng ticket para doon sa travel na yan. So, ibig sabihin, suspicious talaga siya kasi hindi siya totally planadong travel. Okay? So, parang bigla ang travel lang nagkaisipan. Although, mayroon naman talagang mga gano'n na, punta tayo sa ganito. Yung mga maraming pera talaga na, kapag naisipan lang, gora tayo sa Thailand, gora tayo sa Hong Kong, ganun lang. Kinabukasan agad, flight na ganun. So, sa IO kasi, hindi kasi pwede yon. Pangalawang nakikita ko na medyo red flag talaga guys is yung friend na nag-book ng ticket. So anyway, marami naman kasi talagang gumagawa ng ganun guys. Yung nagbo-book ng ticket na isa lang para sa mga points. Pero yun nga guys, yung sinasabi ng kulagi sa aking mga video na kahit pag group travel kayo, mas maganda pa rin na kayo yung nagpo-provide ng sarili nyong ticket. Yung accommodation, okay lang yan. Kasi sa accommodation naman, usually, pag magbubook ka ng 1 room, good for 2. So, okay lang yun. Pero yung ticket, as much as possible, kayo yung mag-book ng ticket. Kasi nga, kahit group travel kayo, gusto pa rin makita ng IO dyan na self-funded kayo. So, capable kayo na mag-travel as tourist sa ibang bansa. So, ibig sabihin, may pera kayo, kaya nyo suportahan yung sarili nyo pag nandun kayo sa bansang pupuntahan nyo. Pero, pag once kasi na friend nyo yung magbubuk ng ticket, may possibility kasi na isipin ng IO dyan na magiging dependent kayo dun sa sa friend mo na nag-book, ganun. So, pwede ninyong isipin ng IO na, wala kang pera, kaya yung friend mo na lang yung pinag-book mo, or may possibility na pag nandun ka na sa ibang bansa, yung friend mo yung sasagot sa'yo, inutang mo lang dun sa friend mo, credit card, tapos babayaran mo monthly, mga ganon. Mga ganong advanced thinking ng IO guys. Ganon kasi sila. Kaya nga, kailangan mong mapatunayan sa IO na capable ka na mag-travel as tourist sa ibang bansa. At supported mo yung sarili mo. Pag sinabing capable ka, ibig sabihin, kayang-kaya mong suportahan yung sarili mo pag nandoon ka na sa bansang pupuntahan mo. And then, di ba sabi dyan sa message is, naging suspicious daw yung friend nila na nag-book ng ticket. So anyway, nagets ko yung IO kung bakit naging suspicious sa kanya yung friend na yun.
Kasi 'di ba guys, nauuso ngayon yung human trafficking. Yung ang ginagawa is hina-hired yung mga Pilipino through online. Tapos nagta-travel lang sila as tourist. Tapos pagdating doon, let's say for example, pupunta sila ng Cambodia. Tapos ang next stop nila na pag-aanuhan na mag-tour ng cruise country. Halimbawa, pupunta sila ng Thailand, ganon. So, Thailand sila pupunta, tapos Cambodia sila magtatrabaho. So, marami kasing ganon guys na mga cases ngayon sa human trafficking. So, baka inisip ng IO doon na yung friend nila nang nag-book ng ticket sa kanila is hina-hired sila o baka naman talaga hindi talaga yung totoong friend nila. So, pinapalabas lang. Pwede kasing maging ganon. Kaya inisip ng IO na suspicious yung friend nila. So, pwede talagang ganon. Kumbaga sa IO, red flag yon. Kaya nga, lagi kong sinasabi, as much as possible, kung magta-travel kayo as tourist, kayo yung mag-book ng ticket nyo. Kung gusto nyo mag-book ng hotel nyo, kayo din yung mag-book ng hotel kahit group travel pa yan. Para lang ba ma-prove nyo doon sa IO na talagang self-funded kayo. So, yun lang naman yung gustong makita ng IO dyan. Anyway, guys, doon pala sa ginawa kong video sa TikTok ko, mayroong nag-comment kasi doon, recently lang, I think this week lang. So, hinahanap ko yung comment niya kasi nireplyan ko yun. Ang sinabi niya kasi doon sa message niyan, na comment doon sa video na reply ko doon sa nag-message sa akin about this issue. Ang natatandaan ko, sabi niya, paano po kung magbabayad naman ng cash doon sa magbo-book ng ticket, pero isa lang yung magbo-book kasi group travel nga. Parang ganun. Parang may pagka-suplada pa nga yung pagkaka-message niya kasi group travel nga. Babayaran naman ng cash. So anyway, wala naman issue doon na group travel kayo. Wala naman issue doon kung isa lang yung magbo-book ng ticket. Okay? Kung sa inyo walang issue yon. Pero pagdating kasi ng IO, ang iingatan nyo kasi dun guys is ma-question kayo kung bakit iisa lang yung nag-book ng ticket. Although, kahit sabihin mo sa IO, kasi nga group travel kami, ganun. Hindi mo kasi pwedeng i-reason out yun sa IO guys na, oo na, nandun na tayo sa group travel kayo. Pero kahit sabihin mong group travel kayo, hindi naman ibig sabihin, pati payment group. Ganon. Ganon kasi ang thinking ng IO. Magta-travel lang kayo as group, pero yung expenses nyo, individual pa rin. So, yun. Kumbaga parang iniiwasan kasi ng IO dyan na maging dependent ka dun sa nag-book ng ticket or kung sino yung friend na. Kasi syempre, kahit sa mga friend mo, sabihin natin group travel kayo, syempre may mga friend ka dyan na kasamang medyo angat, may budget talaga. Yun. Ganun kasi talaga yung iniisip ng IO guys. Kumbaga parang OA na kung sa OA. Ganun talaga. Wala tayong magagawa doon. Kasi lahat ng question dyan, ng sulok ng question talaga dyan, itatanong sa inyo yan ng IO talaga. Alam nyo ba guys, meron pa akong na-encounter, friend yung nag-book ng ticket. O syempre, sabihin na natin binayaran mo ng cash. Minsan, sinasabi ng IO, tinatanong ng IO, sige nga, patingin nga ako ng ebidensya na binayaran mo yung friend mo. O, paano pag tinanong kayo ng gano'n ng IO, sasagot mo? Alangan naman, habang binabayaran mo yung friend mo, magbi-video ka. Syempre, hindi, 'di ba? Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga video ko, mas maganda yung self-funded kayo. Independent kayo. Kahit group travel kayo, kayo pa rin yung bumili ng ticket nyo. Huwag nyo iasa sa friend nyo. Magkanya-kanya kayong bili. Kasi, pagdating naman sa pila ng immigration, hindi naman kayo group na haharap dun sa IO. One by one kayo. So, pwede naman kayo magturuan. Let's say, for example, in-interview ka na ng IO, tapos tinanong mo, sinong kasama mo mag-travel? O, friend ko po, group travel po kami, ganon. Pero yung tipong, hindi mo kasi pwedeng sabihin na reason out yun na, isa lang po kasi yung nag-book ng ticket kasi may credit card siya. Red flag talaga yun, guys. Very red flag yun sa IO.
Kaya nga yun, napaka-importante talaga guys kapag magta-travel kayo as tourist, mapatunayan nyo sa IO na may pera kayo na panggastos sa inyong travel. Sobrang napaka-importante yan. Ako ranas na ranas ko yan guys na yun sa 3 times upload ko na not enough yung pera ko lagi. Yun yung lagi kong nakikitang reason sa IO kung bakit nila ako ino-upload na hindi enough yung pera ko as a solo traveler. Bago kayo mag-travel, mag-research muna kayo, mag-prepare kayo. Kumbaga parang kung tutuusin, 4 months to 6 months na preparation ng inyong pagta-travel, mas maganda para masabi din ng IO na yung travel nyo is planado talaga, lalo na sa mga first time traveler. So, ayun lang guys, my advice para dun sa mga group traveler na kasama yung mga friends at hindi ka mag-anak, mag-individual kayo ng book ng ticket nyo at the same time, kailangan mag-prepare kayo ng bank statement nyo para meron kayo mapapakita sa IO na capable kayo as tourist. Okay? Huwag kayong dumepende sa mga kaibigan nyo. Kasi baka mamaya, yun nga, katulad nung nangyari sa kanila, dumepende sila dun sa friend nila, ay yung friend nilang dinependehan nila is na-upload. Kaya ang nangyari, in-upload na din sila. Eh baka magaya kayo sa kanila. Kaya mas maganda maging independent kayo. Kahit pa may mga kasama kayong mga kaibigan sa pagta-travel nyo. Ayun lang guys, I hope na nakatulong sa inyo tong video na to, and kung meron kayong mga other question regarding this video guys, comment na lang kayo dyan guys, and sasagutin ko na lang kayo isa-isa, and hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!